Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Isa hong kamanghamanghang bagay, napakaraming kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos. At tumingin tayo sa mga nilikha ng Panginoon ay tunay na makikita natin ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Pero isa sa pinakamangha-mangha na ginawa ng Panginoon ay walang iba kung hindi ang katawan ng tao. At sa napakaraming mga pagkakataon ay marami sa atin ang nasubukan na ang katawan ng tao ay dinisenyo ng Diyos na tumugon sa kakaibang kaparaanan, lalo na sa mga panahon ng emergency. Kapag nahandoon ang emergency ay merong parte ng utak ng tao na tinatawag na hypothalamus na nagsesend ng signal sa adrenal glands ng tao. So pag halimbawa ay biglang may sunog o may aksidente, ay merong nagsiswitch, merong nagsesend ng signal sa adrenal gland ng tao, at ang gland na ito, ang adrenal gland, ay nagpo-produce ng hormones na tinatawag na adrenaline. At dahil dito, pag ito ay sumipa at nagkaroon sa katawan ng tao, nagdudulot ito upang ang tibok ng puso ay bumilis, upang ang paghinga ay maging maayos at mabilis, nagdadilate ang pupils, nag-slow down ang digestion, at isa sa pinaka nagiging magandang dulot nito ay ang mga muscles ay madaling nagko-contract, na tila baga nagkakaroon ng extra special na lakas, extra special na concentration kaysa dun sa normal o pang-araw-araw na gawain. Hindi ko makalimutan yung napanood ko ho na balita noong panahon pa ng Ondoy. At maaaring ibang mga kabataan dito ay hindi pa pinapanganak nung dumating ang bagyong si Ondoy. Pero merong in-interview na lolo na sa biglang pagtaas ng tubig at sa adrenaline niya ay nagawa niyang iakyat yung ref sa second floor. Pero hindi niya kayang ibaba. At pag panahon ng emergency ay sumisipa yung adrenaline na tinatawag, at maging sa mga atleta ay nalalaman ito. Well, kaya ko sinabi huyaan ay pagdating sa buhay natin bilang mga mananampalataya at sa ating paggawa ng ating mga gawain bilang mga Kristiyano ay hindi tayo nakadepende sa adrenaline supply, kundi tayo ay nakadepende sa supply ng biyaya ng Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10, subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan, sa halip ako'y naglilingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. And if we will review ang mga paglilingkod ni Apostol Pablo, kung gaano katindi ang kanyang kasigasigan sa kabila ng matinding persecution na kanyang kinaharap, ang nagtulak sa kanya na para magpatuloy at maging tapat ay walang iba kung hindi ang biyaya ng Diyos. At ito'y totoo sa apostol, ito rin naman ay lalong totoo sa atin, bawat isa bilang mga mananampalataya. Sa lahat ng uri ng paglilingkod na ginagawa natin para sa pangalan ng Panginoon. Pero ngayong umagang ito, nais ko hong tignan natin ng isang area ng buhay ng Kristiyano, isang area ng gawain ng mananampalataya na napakahirap. Nakakailanganin natin ang hindi adrenaline gland, kundi ang grace gland or supply ng grace ng Panginoon para maiunat natin ang ating mga kamay at magawa natin ang bagay na ito. Ay, ano yun, Brother Paul? Walang iba kung hindi sa area ng pagkakaloob. Pagdating sa ibang mga bagay ay napakasigla ng maraming Kristiyano, pero pagdating sa pagkakaloob, doon madalas hirap na hirap. Sabi nga at joke nga no ibang mga mangangaral, ang wallet ay napakabigat. Pero makikita ho natin sa mga talata na atin binasa ang supply ng biyaya ng Diyos sa mga Kristiyano sa Macedonia. At ang sabi sa atin ng salita ng Diyos ay ating sikapin na itong biyayang ito ay sumagana din sa atin. So ito ho ang ating mensahe ngayong umaga. God's grace at work in the lives of His children will produce sacrificially generous believers.
Ang biyaya ng Diyos na gumagawa sa buhay ng kanyang mga anak ay magdudulot ng mga mananampalataya na handang magsakripisyo ng may kasaganaan. So tayo ho muna ay manalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama sa langit, muli aming pong hinihiling na tulungan mo kami. Tunay, O Diyos, ang katotohanan ay likas sa amin ang pagiging makasarili at madamot. O Diyos, ikaw po nawa ang gumawa sa aming mga puso. Ipakita mo sa amin ang iyong katotohanan. Hindi ang tinig ng pastor, kundi ang katotohanan mo, O Diyos, ang gamitin mo upang kami patuloy na banalin. Hubugin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo at upang kami ay humakbang ayon sa kalooban mo. At muli, O Diyos, ikaw po nawa, Panginoon, ang patuloy na mahabag sa sinumang wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Ikaw po nawa ang magligtas. Lahat ng ito, O Diyos, ay hinihiling namin sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, as we take up this topic na marami ang umiiwas, at again, sa church ho natin ay hindi natin madalas tinatalakay ho ito. Hindi katulad sa ibang mga churches ay halos linggo-linggo ay patungkol sa pera ang pagtatalakay. At sabi nga ho, joke ng iba nating mga kapatiran na galing sa ibang church, lalo na daw sa buwan ng Disyembre ay dahil tinatarget na nung pastor yung 13th month pay ng mga members ay puro about giving na ang pangangaral. Well, hindi ho yun ang aking layunin at hindi ko ho tinatarget ang inyong pera. Kagaya ho ng ating hong nabasa, ang target ko ho ay ang sinabi ng salita ng Diyos na sumagana sa atin ang biyayang ito. At kung naalala niyo ho, ay tayo ay huminto muna sa ating serye ng pag-aaral sa Book of Romans at susunod natin ay Romans chapter 16 verse 1 at tayo muna ay nagbigay panahon sa mga Christian disciplines. Particularly, may kinalaman sa salita ng Diyos and then also may kinalaman sa pananalangin at ngayon naman sa Christian discipline of giving sa atin hong pagkakaloob sapagkat bahagi ito ng buhay ng mananampalataya. At kung merong bahagi ng buhay ng mananampalataya, well again, sa lahat ng bahagi ng buhay ay kailangan natin ang biyaya ng Diyos ay isa ang area ng pagkakaloob na kailangan natin ng saganang biyaya ng Panginoon. Lord willing, tatlong bagay ho ang ating bibigyang pansin mula ho sa mga talatang ating binasa. Una, the grace of God that overcomes circumstances. Ang biyaya ng Diyos na nag-o-overcome, tumatalo o nagwawagi sa mga sirkumstansya. Pangalawa, the grace of God causes us to offer ourselves. Ang biyaya ng Diyos na nagdutulak sa atin na ihandog ang ating mga sarili. And then pangatlo, the grace of God that flows to others. Ang biyaya ng Diyos na dumadaloy o ume-epekto sa iba. So, tingnan ho natin una muna sa verse number 1 ng 2 Corinthians chapter 8. Ang sabi ho, the grace of God that overcomes circumstances. Kung paano, pag nag-backread ho kayo sa chapter 7, ay kinumen ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto na kanyang sinulatan ng isang matalim na sulat at ang mga taga-Korinto ay nalungkot in such a way na nagsisi sila sa kanilang kasalanan. So, nahandon yung pagdideal ni Apostol Pablo sa mga maling kalagayan ng mga taga-Korinto. Pero dito particularly sa chapter 8 at chapter 9, at again, kung inyong napansin, every Sunday binabasa natin ang tatlong talata sa 2 Corinthians chapter 9 na may kinalaman sa ating pagkaloob at isa sa mga areas ng buhay ng mga taga-Korinto na binigyang pansin ni Apostol Pablo ay may kinalaman kung paano na dinidil ang mga material na ari-arian. So dito, the grace of God overcomes circumstances. Verse number 1. Ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia sa Macedonia. At ang bungad ni Pablo sa chapter 8 verse 1, ngayon. And ito ay marker na kung saan yung mga issues na sinabi mula chapter 1 hanggang chapter 7, tapos na yon. At ito ay bagong paksa
na. Ito yung transition sa bagong subject ni Apostol Pablo na gusto niyang ipagbigay alam sa mga taga-Korinto. At ano ang gusto niyang ipagbigay alam? Ang sabi niya, nais naming malaman ninyo mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia sa Macedonia. Gusto namin maging aware kayo. Gusto namin na malaman ninyo mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa mga iglesia sa Macedonia. Again, pag narinig natin na ang Diyos ay nagbigay ng biyaya, ano yung unang pumapasok sa ating isip? Well, nakatanggap ako ng blessing. Ang madala, ano yun? May bago ba silang church? May bago bang sasakyan yung church? May bago ba silang mga bagay at ari-arian? Ano yung blessing? Tumama ba sila sa, tumama sa loto? Hindi naman sila, wala pang loto doon at hindi dapat tumaya sa loto. Pero meron bang malaking material na bagay na dumating sa kanila? At makikita ho natin dito na hindi yun. Ang sabi ni Pablo, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia sa Macedonia. Ano itong biyaya ng Diyos na ito na kanyang ibinigay? At sinabi rin naman ni Apostol Pablo sa verse number 7, pag pinuntahan natin, ang sabi niya sa verse 7, na ano daw? Na dapat tiyakin o siguraduhin na sumagana rin ang biyaya na ito sa inyo. O una, gusto ko makita ho natin na ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang nagliligtas, kundi ang biyaya ng Diyos ay nagpapabanal. Yes, we are saved by grace, but we are also transformed by grace. Na ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa ay patuloy na gumagawa sa biyaya niya sa buhay ng mga mananampalataya at tatapusin niya ito. Ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So pagkatapos sabihin ni Pablo na ang kaligtasan natin ay sa biyaya lamang ng Diyos, ay kanyang sinabi na tayo ay niligtas ng Diyos para gumawa ng mabuti. At ito pa rin ay sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. At nireport ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa mga iglesia sa Macedonia. Again, just for us to have a better understanding, ang ang Corinthian church ay isang mayamang church. Ang Corinthian church ay isang napaka-gifted na church. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 4, ang sabi ni Apostol Pablo, ako ay laging nagpapasalamat sa aking Diyos tungkol sa inyo dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Na sa lahat ng mga bagay ay pinayaman kayo sa Kanya sa bawat uri ng pananalita at kaalaman. Ano daw? Sa lahat ng bagay, pinayaman kayo ng Diyos. Sa lahat ng uri ng pananalita, sa kaalaman, pinayaman kayo ng Diyos, kagaya ng patotoo ni Kristo na pinatibay sa inyo, again, yung testimony ni Jesus sa buhay ng mga mananampalataya, kayo hindi nagkukulang sa anumang kaloob habang kayo'y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi kayo nagkukulang sa mga kaloob ng Diyos, napakasagana ng biyaya ng Panginoon sa kanila. Now, that is just spiritually speaking, but also materially speaking, ang church, ang Corinth is a business hub. Isang lugar na puntahan ng mga tao na talagang masigabo ang merkado at nahandoon parang mas madali ang buhay, madaling kumita ng kayamanan o ng pera sa lugar na yon sa panahon na yon. So ang Korinto ay mayaman both materially speaking, and then sabi nga ni Pablo, sumagana ang biyaya ng Diyos sa kanila. Pero sa kabila ng yun, ay kagaya ng ating mga nakaraang pag-aaral, alam natin na ang church gaano man kayaman o gaano man kaganda ay merong mga problema. At ito ang isa sa mga problema o ang hindi exempted doon ang church at Corinth. So yes, they are a gifted church, they are a financially rich church, pero sila ay hinahamon ni Apostol Pablo na tignan ang mga mahihirap na churches sa Macedonia. Na para bang sinasabi na ito ang isang church na mayaman, isang church na talagang mahusay. Anong sabi ni Pablo? Tignan niyo yung church na mahirap. Tignan niyo yung mga churches na mababa ang kalagayan. Mga iglesia sa Macedonia.
At nasabi natin dati, ang Macedonia ay isang rehiyon. Hindi siya isang bayan lamang, kundi siya isang rehiyon ng Roman Empire na maraming mga lugar. At kabilang sa mga churches sa Macedonia ay ang church at Philippi, ang church at Thessalonica, and the church at Berea. And as we have said before, si Pablo ay gagawin niyang malinaw sa mga mananampalataya sa Corinto na isa sa mga kalagayan ng mga churches sa Macedonia ay sila'y nasa malalim na kahirapan. Ang sabi niya sa verse number 2, itong mga churches sa Macedonia daw ay kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. So paano dinescribe ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Macedonia? Dalawa. Sila ay nasa matinding pagsubok ng kapighatian. And then pangalawa, sila ay nasa labis na kahirapan. Yung word dyan na matinding kapighatian, yung word na sa Greek ay polos. Ibig sabihin doon galing yung word na poly. Ibig sabihin doon poly, madami. Madami silang kapighatian. Ibig sabihin ito ay madalas, halos ito ay normal na. Normal na sa kanila ang mahirap na kalagayan. Yung word na pagsubok, dokime sa Greek, ibig sabihin ordeals or testings or afflictions. And then nandun din yung word na ibig sabihin ay pressure or burden. Literally, it means na ang mga mananampalataya sa Macedonia ay nasa marami at palagi ang pressure. Laging mabigat, laging mahirap, laging madilim ang kanilang kalagayan. Yun ang pinakinalalagyan ng mga churches sa Macedonia. Pag tinignan natin sa church at Philippi, sa Philippians chapter 1 verse 28, ang sabi ni Pablo ay ito, Philippians 1:28, at sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga, kaaway. So merong mga kaaway, yung church sa Philippi. Sa Thessalonica, anong sabi? 1 Thessalonians chapter 1 verse 6, at kayo'y naging tulad sa amin at sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian or afflictions. Again, these are churches sa Macedonia. Nasa matindi silang kahirapan, nasa matindi silang kapighatian. Yun ang kanilang kalagayan. At pinapaalala ni Apostol Pablo o sinasabihan ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano sa Corinto o ang church sa Corinto na tignan ang mga churches sa Macedonia na nasa matinding kahirapan at nasa matinding kalagayan o mahirap na kalagayan. Pero hindi lamang yun. Ang sabi pa ni Apostol Pablo sa verse 2 ng 2 Corinthians chapter 8 ay ang kanilang labis na kahirapan. Literally, ito ay malalim na kahirapan. The word poverty na ginamit sa English ay nag-i-indicate na halos sila ay pulubi na ang kanilang kalagayan. The word na labis o matindi sa King James ang ginamit deep poverty or the Greek word bathos nang ibig sabihin ay mas napakalalim, profoundly deep, almost unimaginable deep. In translation, hindi nyo ma-imagine kung gaano sila kahirap. So merong persecution dahil sa pananampalataya at merong kahirapan ang kanilang kalagayan. So yun ang sitwasyon ng mga taga-Macedonia. At itong church na ito, ang sinasabi ni Apostol Pablong tignan ng mga taga-Korinto. Literally, parang sinasabihan si Goliath na tumingin kay David. Tingnan mo yung maliit, tingnan mo yung mahina, tingnan mo yung sa mahirap na kalagayan. Pero ano nangyari? Ano ang resulta? Ano yung gustong makita ni Apostol Pablo? Ano yung gusto niyang makita ng mga taga-Korinto sa kabila ng matinding kapighatian, sa kabila ng matinding kahirapan o labis na kahirapan ng mga iglesia sa Macedonia? Anong gusto niyang makita? Ang sabi sa verse 2, kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kasaganaan ng kanilang kagalakan. Yes, matindi ang kapighatian.
pero sagana ang kagalakan. Isang napakagandang bagay sa buhay ng Kristiyano. Ang aasahan sana natin sa kanilang kalagayan ay sila ay ma-depress. Ang aasahan sana natin ay makibasa natin they are very desperate and they are very depressed and they are very discouraged. At maaaring sasabihin ni Pablo yung mga taga-Macedonia ay naging unfaithful na sa Panginoon dahil ang hirap-hirap ng kalagayan nila. Pero imbis na gano'n ang mangyari, ang sabi pa ng salita ng Diyos, ano ang nangyari? Meron silang kasaganaan ng kagalakan. Isa sa napakagandang katotohanan sa buhay ng Kristiyano ay ang Kristiyano ay pwedeng magkaroon ng tunay na kagalakan. Oo, sumasaganang kagalakan. Listen, maging sa gitna ng kapighatian. Hindi ko alam ang kalagayan ng bawat isang naririto. Hindi ko alam ang problemang daladala niyo pagtungo niyo dito sa church. Maaaring yung iba ay merong pisikal na karamdaman, maaaring yung iba ay may financial na burden na daladala, o maaaring yung iba pumunta rito na may problema sa pamilya, may problema sa mag-asawa, o may problema sa mga anak, o anumang sitwasyon na sasabihin natin napakahirap at nakakalungkot. Pero narito ang napakaganda sa buhay ng Kristiyano. Pwede magkaroon ng sumasaganang kagalakan sa gitna ng tunay na kapighatian. Ibig ko sabihin, ang Kristyanismo hindi dinideny ang kapighatian. Meron akong mga naririnig minsan ng mga Kristiyano, parang nabubuhay lang sila sa Alice in Wonderland, na parang dinideny na lang nila, di, walang kalungkutan, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Naikwento ko na ho sa inyo kung paanong kalimutan ko yung pangalan ng artista, pero nagsasayaw pa sa burol ng kanyang anak. Nakaburol yung anak niya. Sino nga ba yung artista na yon? Si Tirso Cruz. Nagpupuri sa Diyos, nagsasayaw habang nakaburol yung kanyang anak. Yes, pwede magkaroon ng totoong malalim na kapighatian ng Kristiyano. Pero habang nasa totoong kapighatian, ay pwede pa rin sumagana ang kagalakan. Sasabihin, Brother Paul, paano yun? Well, dahil hindi ho nanggagaling sa atin ang kagalakan. Ang sabi ng Galatians chapter 5 verse 22, but the fruit of the Spirit is what? Love. Ano kasunod? Joy. Ang joy na ito ay hindi gawa natin. Ang joy na ito ay hindi dahil sa sitwasyon natin. Ang joy na ito ay dahil sa gawa ng Banal na Espiritu sa buhay ng mananampalataya. So yes, pwede magkaroon ng nag-uumapaw na kagalakan sa gitna ng malalim at matinding kapighatian. Hindi lamang ito nagresulta na sa matinding kagalakan, kundi ang sabi ng salita ng Diyos, sila man ay nasa labis na kahirapan, ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sumagana sila sa kanilang kagandahan, yung kagandahang loob diyan na hindi lang basta mabuti ang kanilang kalooban, kundi ang pinupunto rito ni Apostol Pablo, sumagana sila, naging generous sila. Sumagana sila sa kanilang pagbibigay. Sumagana sila sa kanilang pagtulong. Na kahit na nasa malabis silang kahirapan, ay sumagana sila sa pagbibigay nila ng tulong sa ibang nangangailangan. Now, ayoko hong ma-misunderstand natin mga kapatid. Hindi ho sinasabi na tayo ay maging foolish sa pag-handle ng ating mga finances. Inutusan tayo ng Diyos na maging wise. Ang sabi ng salita ng Diyos, tumingin ka sa mga langgam. Ang mga langgam ay ano? Nag-iipon. Hindi sinasabi at hindi natin tinuturo na ubos-ubos biyaya at bukas ay kawawa. Pero ang sinasabi ho natin dito ay ang sinasabi ng salita ng Diyos na hindi pwede at hindi hahadlang kapag ang biyaya ng Diyos ang kumilos, hindi hahadlang ang labis na kahirapan sa kasaganaan ng mabuting kalooban. Ang magdedetermina, listen po, ang magdedetermina ng mabuting kalooban at pagtulong at pagiging generous, and yes, mamaya makikita natin even sacrificial ng mananampalataya ay hindi yung laki ng bank account, kundi yung biyaya ng Diyos na sumagana. Kaya muli ho, hindi ko puntirya ang maging madami ang iyong offering sa church.
Ang punteriya ko ho ay yung sinabi ni Pablo na sana ay makita sa buhay ng bawat isa sa atin na sumagana ang biyaya na ito ng Panginoon. Again, sa mga taga-Philippi, natutunan nila ang Philippian church ay bahagi ng Macedonia. Natutunan nila ito sa Philippians chapter 4 verse 19. Nalaman nila na pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. So nakita ho natin yung mga taga-Philippi, na pag-aralan natin yon. Sila yung consistent na nagpadala ng tulong kay Apostol Pablo. At ginawa nila yon sa kabila ng kanilang labis na kahirapan. At nandun yung pangako ng salita ng Diyos na God shall supply all your needs. Ang kanilang sirkumstansya ay hindi humadlang sa kanila na magbigay. Ang kanilang sirkumstansya ay hindi humadlang sa kanila para sila ay maging masagana sa kanilang pagtulong o paggawa ng mabuti. So maging hamon ho sa atin ito na ang sabi ng salita ng Diyos, kailangan nating tiyakin na ang biyaya ding ito ay sumasagana sa atin. Ito'y nagdulot din sa kanila upang magsakripisyo. Ang sabi sa verse number 3, 2 Corinthians chapter 8 verse 3, ako ay magpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan. At anong sabi? At higit pa sa kanilang makakaya. Anong basis ng statement ni Pablo sa verse 2? Na sila'y sumagana sa kagalakan at sumagana ang kanilang mabuting kalooban. Ang sabi ni Pablo, ako mismo ang makakapagpatunay. Ang sabi niya sa mga taga-Korinto, tingnan niyo yung mga churches sa Macedonia, mahirap ang kalagayan nila, matindi ang kapighatian nila, pero sumagana ang kagalakan at naging sumagana ang mabuting kalooban nila at ako mismo makapagpapatunay. Ang sabi niya sa mga taga-Korinto, Church at Corinth, alam ko, nakita ko mismo, nasaksihan ko mismo, at pwede sabihin ni Pablo, naranasan ko mismo kasi yung church at Philippi nagsuporta sa akin. Nakita niya mismo. Ano yung nakita ni Apostol Pablo? Ayon sa kanilang kakayahan, according to their ability. Ito ay isang napakahalagang prinsipyo pagdating sa biblikal na pagkakaloob. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang ayon sa kanyang pinagkatiwala sa atin. 1 Corinthians chapter 16 verse 1, anong sabi? 1 Corinthians 16 verse 1. Ngayon, tungkol sa ambagan para sa mga banal, ay gawin din ninyo gaya ng aking itinagubilin sa mga iglesia sa Galacia. So ito yung sinabi ni Pablo sa mga iglesia sa Galacia at sinasabi niya sa taga-Korinto, ito rin yung gawin nyo. Ibig sabihin, ito yung gustong makita ni Apostol Pablo ang ginagawa ng lahat ng mga Kristiyano sa lahat ng mga churches. Ano ito? Verse 2. Tuwing unang araw ng linggo, sa bawat isa sa tuwing unang araw ng sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ng ayon sa kanyang makakaya. Upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagdating ko. Again, anong meron tayo na hindi pinagkaloob sa atin? Lahat ng meron tayo ay bigay ng Panginoon. Kaya nga sa King James, ang translation, as God has prospered him. But yung word na God doon ay supplied as he is prospered. Kung paanong siya ay pinagyaman. Ayon sa kanyang kakayahan, ayon sa pinagkatiwala ng Panginoon. So this is a very amazing principle, mga kapatid. Pagdating sa ating pagkakaloob sa Panginoon, tinatawag tayo sa isang regular at constant na pag-iimbentaryo ng providensya ng Diyos sa ating buhay. Ng kanyang pagkakaloob, ng provision, I should say, ng provision ng Diyos sa ating mga buhay. So let me ask, paano ka pinagyaman ng Diyos sa nakaraang linggo? Paano tayo pinagpala ng Diyos noong mga nakaraan? At base sa pagpapala ng Diyos, inaasahan na base doon ay gagawa tayo ng mabuti. Base doon ay tutulong tayo. Base doon ay magkakaloob tayo maging sa gawain ng Panginoon. So kailangan ay meron tayong palagiang pag-iimbentaryo. Paano ba naging mabuti ang Diyos sa akin ngayong buong linggo?
Paano ba sinupply ng Diyos ang mga pangangailangan namin? At sangayon sa pinagkatiwala at ibinigay ng Diyos, tayo mula doon ay magkakaloob. Hindi ho, so dito ho, minsan meron ng mga tao na hindi, basta ang gagawin ko 100 a week lang. Yun ang offering ko sa church, 100 a week. Now, kung yun ang pinagpala sa iyo ng Diyos, good. Pero sinasabi ho dito, paano pinrovide ng Diyos? Ibig kong sabihin, kung halimbawa, na-desisyon ka ng 100 a week at ang pagpapala sa iyo ng Panginoon, sumusweldo ka, sabihin natin ng 2,000 a week o 3,000 a week at mula doon, nag-desisyon ka 100 a week, paano pag dumagdag? Paano kung nadagdagan o binigyan ka ng bonus? Again, sang-ayon sa pagsusupply ng Diyos, doon tayo babase ayon sa kanilang kakayahan. Ako'y makapagpapatunay sa kanila ay kusang loob nilang binigay ayon sa kanilang kakayahan. Pero hindi lamang ayon sa kanilang kakayahan. Ang sabi ng salita ng Diyos sa verse number 3 dito sa 2 Corinthians chapter 8, ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya. Ang sabi ni Apostol Pablo, ako makapagpapatunay na higit pa sa kanilang makakaya. Ay ibig sabihin sila ay nagbigay sa kaparaanan na nahandoon ang pagsasakripisyo. Maaaring nagsakripisyo sila at kung paano nababasa natin sa Book of Acts na mayroong mga mananampalataya na nagbenta ng kanilang ari-arian. Maaaring nagsakripisyo sila na maaaring imbis na 3 times a day silang kumain, nagdesisyon sila na twice a day lang muna sila kakain for that certain period of time para meron silang maibigay. Maaaring nagsakripisyo sila na maaaring merong plano yung pamilya na mag-out of town o na maggawa ng bagay na ito pero ipinagpaliban muna dahil meron silang nakita na mas pangangailangan sa ibang mga kapatiran sa ibang lugar. Again, higit pa sa kanilang makakaya. It's beyond their power. And again, if it's beyond their power, ano lamang ang tanging eksplanasyon nito? Wala lang iba kung hindi ang biyaya ng Panginoon. Sa tuwing magkakaroon ho tayo ng pangangaral na kagaya nito, hindi ko maiwasang maalala yung ating kapatid na umuwi na sa Panginoon, si Brother Edgar Kiambao. Sino nakakalala kay Brother Edgar? Brother Edgar Kiambao ay naoperahan dahil sa colon cancer. At kung di nagkakamaling tanda, every month ay nangangailangan siya ng 25,000 to 40,000 a month. Okay, sa kanya pa lang 'yon, sa mga gamot at mga procedure sa kanya and so on. Bukod pa din yung gasto sa bahay, gasto sa eskwelahan, gasto sa pagkain. Bukod pa 'yon. 25,000 to 40,000 a month. Hindi siya nakakapagtrabaho dahil sa kalagayan niya. Saan niya kukunin 'yon? Pero mga kapatid, naalala ko ho noon, time noon na mag-youth camp. At yung ating kapatid na ito nangangailangan ng 25,000 to 40,000 a month. At naalala ko dun pa sa bandang likuran na yon, lumapit siya sa akin, Brother Paul, idagdag mo ito para doon sa mga young people nating sasama sa camp. Gusto ko sanang tanggihan. Sa isip ko, Brother Edgar, ikaw ang mas nangangailangan. Pero hindi, maging sa kanyang malalim at labis na kahirapan. At oo, higit pa sa kanyang makakaya, ay nagkaloob siya. Ano yun? Isa lang ba siyang taong may busilak na kalooban? Isa lang ba siyang tao na may ginintuang puso? Isa lang ba siyang tao na talagang sadyang matulungin? No! Ang sabi ni Apostol Pablo, biyaya ng Diyos na pinagkaloob. Hindi ito papuri sa tao, kundi papuri sa Diyos. At sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, I have witnessed sa mga kapatiran dito sa church that you have given sometimes sacrificially sa church. And again, purihin ang biyaya ng Panginoon. At gusto ko kayong encourage ang bawat isa sa atin without exemption ang sinasabihan ng salita ng Diyos na tayo'y sumagana sa bagay na ito. Again,
Ang pangako ng Diyos sa kanila ay ito sa Philippians 4:19, "But my God shall supply all your needs." Ang sabi sa verse number 3, sila ay kusang loob na nagbigay. Sabi sa verse number 4, sila ay nakikiusap pa sa amin ng matindi. Ayaw nila na, pero sige na Apostol Pablo, tanggapin mo to. Itutulong namin to sa mga Kristiyano doon sa Jerusalem. Itutulong namin ito, tanggapin mo to. Huwag mo i-refuse. Naalala ko may pagkakataon na ako ay na-rebuke din na halos sa ganung kaparaanan. Meron akong kaklase noon sa Bible School, nagkasabay kami sa bus. At ang sabi niya, "Brother Paul, ako na bahala sa'yo. Ako na magbabayad ng pamasahe mo." Nagkasabay kami sa bus eh. At alam ko na itong kaklase ito sa Bible School ay salat. Hindi maganda ang kanyang kalagayan financially. Ang sabi sa kanya, hindi, ako na. Hindi, puwilit siya, hindi, ako na, Brother Paul, hindi, ako na. At sa madaling salita, hindi ako pumayag na ilibre niya ako. Ako nagbayad din siya. Pero kinabukasan sa Bible School, dilapitan niya ako, sabi niya, "Brother Paul, nakaka-offend ka naman." Sabi ko, "Bakit? Hindi ba pwedeng ako ang maging pagpapala para sa iyo? Alam ko mas mahirap ako sa iyo, pero hindi ba pwedeng maging means of blessing ako? Kahit na mas mahirap ako sa iyo?" At itong mga Kristiyano sa Macedonia, nakikiusap sila kay Pablo, "Apostol Pablo, huwag mong tanggihan. Apostol Pablo, tanggapin mo. Nag-ipok kami ng pangtulong sa mga kapatiran. Yes, nasa labis kaming kahirapan, pero huwag mong tanggihan itong pinapadala namin." Gusto nilang makibahagi, ang sabi sa verse number 4, gusto nilang makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. And that word makibahagi, to fellowship, meaning to have commonness, to have partnership. They saw themselves as part. Sila'y bahagi ng iisang katawan ni Kristo. Yes, maaaring many miles away yung mga kapatiran sa Jerusalem. Sila'y malayo at maaaring hindi nila kakilala, pero nabalitaan nila na nangangailangan ng mga kapatiran doon at sila'y nagsakripisyo para makatulong sa kanila. They recognize yung kanilang involvement. And they want to be part, makibahagi sa paglilingkod, sa ministering, sa fellowship ng mga mananampalataya, sa pagtulong sa kanila. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Kung babalik tayo sa verse number 1, ito yung biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa iglesia sa Macedonia. Itong kilos na ito ng mga mananampalataya sa Macedonia ay hindi dahil sila ay manamanipula. Hindi dahil sila ay giniltrip ng mga ngaral, kundi dahil ang biyaya ng Diyos ay kumilos sa kanilang mga buhay. So magandang hamon sa atin bilang mga mananampalataya, nawa makita ang parehong biyaya ng ito ng Diyos sa atin at ito'y mag-overcome hindi lamang sa ating mga sirkumstansya at di mag-overcome din sa ating kalagayan na maaaring minsan ay merong karamutan. At nakatingin lang tayo sa ating mga sariling kalagayan. Muli mga kapatid, yung mga taga-Macedonia, hindi sila tumingin sa sarili lang nila. Ang hirap ng kalagayan namin, kami nasa kapighatian, pinapersecute kami, ang lalim ng kahirapan namin. Hindi sila tumingin sa kanilang sarili, kundi tumingin din sila sa iba. O maaaring mga kapatid, baka mamaya nakatingin lang tayo sa ating sarili. Ang hirap ng kalagayan ko, Brother Paul, marami kaming pangangailangan sa bahay, at marami kaming bayarin. Oh yes, I'm not saying that it's not true. Totoo, labis ang kanilang kahirapan sa Macedonia. Hindi dininay ni Apostol Pablo, pero sumagana pa rin sila. Mga kapatid, hindi ko gagawin ng pagmanipula sa inyo na kahit kayo ay may pangangailangan, ibigay nyo pa rin at pagpapalain kayo ng Diyos. Sabi nga nila, if there's a need, plant a seed. O mga kapatid, pero tapat ang Diyos. Makikita natin yun mamaya. So the grace of God that overcomes circumstances. Number 2, at mabilis, the grace of God that causes us to offer ourselves. Verse number 5, at ito'y hindi tulad ng aming inasahan. Hindi ito yung inaasahan nila Pablo. Hindi ito inaasahan nila Pablo. Maaari ang inaasahan ni Pablo, sila pa yung hihingi ng tulong. Apostol Pablo, sabihan mo nga yung mga taga-Korinto na tulungan kami, ang hirap ng kalagayan namin. But contrary to expectation, sila pa yung nagpadala ng tulong. Hindi ito ang tulad ng aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. At yun yung napakagandang bagay, mga kapatid.
Ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Diyos. And it takes God's grace para magawa yun. It takes God's grace para mangyari yun sa buhay ng mga mananampalataya sa iglesia. Ang biyaya ng Diyos na kailangan kumilos sa atin na upang magawa nating ibigay ang ating mga sarili sa Diyos. As we are commanded sa Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kagandahang loob ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Ialay daw natin yung ating mga sarili. At muli, ang hinihingi ng Diyos ay hindi yung sobra lamang. Ang hinihingi ng Diyos ay ang ating kabuuan. At ang sabi ng Apostol Pablo, ito ang ginawa ng mga taga-Macedonia. Una muna nilang binigay yung kanilang sarili sa Diyos. O maniwala kayo mga kapatid, ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa isang lalaki o isang babae na tunay na ibinigay ang sarili sa Diyos? Ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. At hindi lang yun, at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Nahandun yung kanilang pagbibigay at pagtatapat at as we have studied kanina sa Hebrews chapter 13 verse 17, nahandun yung kanilang pagpapasakop sa mga namumuno na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Pero ang gusto ko makita natin dito, una sa lahat, ay hindi yung pagbibigay ng kanilang pera, hindi yung pagbibigay ng kanilang mga talento, kundi yung pagbibigay ng kanilang sarili. Una muna nilang binigay ang kanilang sarili sa Panginoon. Paano nila nagawa yun? Sapagkat kilala nila ang Diyos. Kilala nila ang Diyos na hindi nangangailangan ng pera. Ang hinihingi ng Diyos ay hindi ang ating mga material na bagay, kundi tayo mismo. Kilala nila na ang Diyos ay karapat-dapat. Kanino pa ba ibibigay ang iyong sarili? Saan mo pa ilalaan ang iyong buhay? Ilalaan mo sa mga material na bagay na maaari at napakabilis mawala? Ang tanging karapat-dapat na paglaanan ng ating buong buhay ay walang iba kung hindi ang Diyos. At kanilang nauunawaan ng Diyos ay tapat. Ang sabi ng Hebrews chapter 6 verse 10, sapagkat ang Diyos ay hindi masama, hindi niya kaliligtaan ang iyong gawa at ang pag-ibig na iyong ipinakita sa kanyang pangalan sa iyong paglilingkod sa mga banal gaya ng ginawa ninyo ngayon. Ang Diyos daw ay hindi masama. Ibig sabihin mabuti siya. Ibig sabihin matuwid siya. Ibig sabihin hindi baliwala sa Diyos. Mga kapatid, hindi ko alam na maaaring meron sa inyo, sa biyaya ng Diyos ay nangyari na to, nagbigay na kayo sacrificially. Maaaring may mga perks or maaaring may mga mabubuting bagay na ipinagpaliban nyo muna sa inyong sarili upang makapagdagdag kayo sa iyong pagkakaloob sa Panginoon. Again, kita yun ng Diyos. At siya'y matuwid. At hindi niya yun kinakalimutan. So the grace of God that causes us to offer ourselves. Muli, biyaya lamang ng Diyos na pwedeng gumawa sa mga tao upang maibigay ang sarili. And lastly, dito tayo matatapos, the grace of God that flows to others. Ang biyaya ng Diyos na umaagos, na nag-overflow sa iba. At ito yung gustong mangyari ni Apostol Pablo, na itong biyaya ng Diyos na nakita sa mga taga-Macedonia ay mag-flow at makaapekto sa mga taga-Korinto. Ang sabi niya sa verse 6, ano pat kami ay nakiusap kay Tito or kay Titus, na yamang siya'y nagpasimula ay dapat niyang tapusin sa inyo ang biyayang ito. So dito makikita natin na ito ay nakaapekto sa ministry ni Titus. Naka-epekto to kay Apostol Pablo, hindi ito yung inaasahan nila, pero nakita nila yung biyaya ng Diyos sa mga taga-Macedonia. And in effect, naka-epekto rin to kay Titus, na sinabihan ni Pablo si Titus na, Titus, ituloy mo ito sa mga taga-Korinto. Ituro mo ito sa mga taga-Korinto. Ito ay umi-epekto sa iba.
Ang biyaya ng Diyos na gumawa sa mga mananampalataya sa Macedonia ay umepekto mismo kay Apostol Pablo. Kaya kinausap niya si Tito upang gawin ang bagay na ito. Muli mga kapatid, ito rin ang nangyayari. May mga pagkakataon nangyayari sa ministry natin dito sa JCBC. Na may mga pagkakataon na makikita ko ang biyaya ng Diyos na gumagawa sa buhay ng ating mga kapatiran. And guess what? Nagiging encouragement ito sa akin. At meron mga pagkakataon dahil na-encourage ako kay bro, na-encourage ako kay sis, ay meron akong kakausapin, Brad, nakita mo ba si bro? Ang tindi ng biyaya ng Diyos, ang tindi ng kilos ng Panginoon. Dapat Brad, lalo tayo magsumikap. Nakita niyo ho yung biyaya ng Diyos na yon ay dumadaloy at nakakaapekto sa iba. And then sa verse number 7, ang sabi ni Apostol Pablo, ngunit yamang kayo'y sumagana sa lahat ng mga bagay. Again, ang church at Corinth, ang mga Kristiyano sa Corinto ay sagana sa lahat ng bagay. Sa pananampalataya, sagana sila. Sa pananalita, sagana sila. Sa kaalaman, sagana sila. Sa buong kasipagan, sagana sila. Sa pag-ibig sa amin, sa mga manggagawa, sagana sila. Now, gusto kong makita ho natin, hindi pwedeng ipantakip ang kasaganaan sa ibang mga bagay sa katotohanan na ito. Anong sabi ni Pablo? Sikapin din ninyo na kayo ay sumagana sa biyayang ito. Ano itong biyayang ito? Itong mapagsakripisyo at mabukal sa loob na pagkakaloob. So hindi natin pwede sabihin, well, Brother Paul, sagana na ako sa kasipagan eh. Hindi na ako mag-o-offering. Brother Paul, sagana na ako sa ministry na ito, hindi na ako mag-o-offering. Ay, Brother Paul, teacher na ako sa church, sagana na ako, naglilingkod na, hindi na ako binabayaran ng church. Hindi na ako mag-o-offering. Well, kung sumasagana ka sa mga bagay na yon, purihin ng Diyos. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, sikapin din ninyo na kayo ay sumagana sa biyayang ito. Mga kapatid, hindi ito suggestion. Ito yung utos ng apostol. Amen. Ito yung utos ng Diyos na sikapin natin na sumagana sa biyayang ito ng Diyos, na sumagana sa ating mga kapatid noon, sa mga Kristiyano sa Macedonia, sa mga churches sa Macedonia, na ano yun? Nasa kabila ng kanilang labis na kahirapan at matinding kapighatian, ay sumagana pa rin sila sa kagalakan at sa pagkakaloob at sa kagandahang loob at pagtulong sa iba. Muli, hindi ito palakihan, hindi ito question ng malaking bank account. Hindi ito question ng dami ng pera sa iyong alkansya. Hindi ito question sa mga investments na nagawa mo sa iyong buhay. Ang pinag-uusapan dito ito, yung biyaya ng Diyos. At ang sabi sa atin, sikapin natin na ang biyaya ng Diyos na ito ay sumagana sa atin. Madalas mga kapatid, ang picture ng biyaya ng Diyos na sumasagana ay dumadami ang hawak-hawak natin. Dito ang larawan ng saganang biyaya ng Diyos ay yung hawak-hawak natin ay naipagkakaloob natin. Oo, maaaring maisasakripisyo natin. JCBC, sikapin natin na ang biyaya ng Diyos na ito ay sumagana sa bawat isa sa atin. Let's pray. Panginoon namin Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa paalala ng iyong salita. Tunay, Panginoon, napakadali naming makalimot, napakadali naming malibang. O tulungan mo nawa kami, O Diyos. Paalala mo sa amin na lahat ng bagay na meron kami ay galing sa iyo. At paalala mo rin sa amin, Panginoon, na ikaw ang unang nagbigay at hindi mabigat at hindi malaki na kami rin naman ay magbigay sa iyo.
O nawa, tulungan mo po ang iyong iglesia sa dakong ito. Tulungan mo po ang bawat isa bilang individual na mananampalataya na sikapin namin ang biyayang ito kung paanong sumagana sa mga taga-Macedonia noon at kalooban mong sumagana sa mga taga-Korinto ay ito rin ang kalooban mo na sumaganang biyaya dito sa JCBC. O Diyos, tulungan mo nawa kami. Ano man ang aming kalagayan, nasa malalim man na kahirapan, nasa matindi mang kapighatian, o Diyos, tulungan mo kaming sumagana sa biyayang ito. Patawad, O Diyos, sa kadamutan. Patawad, Panginoon, sa pagiging makasarili. Patawad, Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi namin kinukonsidera ang iyong biyaya. Nawa, tulungan mo kami sa biyaya mo, O Diyos, na masunod namin ang kalooban mong ito sa amin. Ama, patuloy mong gamitin ng iyong katotohanan upang kami banalin. At lalo't higit, makita, Panginoon, lalo na ng mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo, na ikaw, O Diyos, ay sumagana sa biyaya na nagligtas sa mga makasalanan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. At siya lamang ang kaparaanan upang mapatawad, upang malinis, upang magtamo ng kaligtasan ang isang makasalanan. Ama, salamat sa paalala ng iyong salita. Patuloy mo itong gamitin sa ikababanal ng iyong mga mananampalataya. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.